pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. At naging sagana
Gawa 11, 15 hanggang 18. Sinabi ni Pedro, nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayo'y binigyan din ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi tungo sa buhay. Para sa lahat ng bansa. Sinabi ng Panginoong Hesus, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. Mali ang akala ng mga Hudyo na para sa kanila lamang ang pagliligtas ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, maging Hudyo o Hentil. Awit 148, 1 hanggang 6. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon mula sa kalangitan. Purihin siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, kayong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, kayong lahat niyang hukbo. Purihin ninyo siya, araw at buwan. Purihin ninyo siya, kayong lahat na mga bituing maningning. Purihin ninyo siya, kayong mga langit ng mga langit, at ninyong mga tubig na nasa itaas ng mga langit. Ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila, sapagkat siya ay nag-utos at sila'y nalikha, at kanyang itinatag sila magpakailanman. Siya ay gumawa ng pasya na hindi mapapawi. Magpuri ang buong sangnilikha. Lahat ng nilikha ng Diyos sa langit at sa lupa ay dapat na magpuri sa Kanya. Magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos buong lupa. Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Gawin ninyong maluwalhati ang pagpupuri sa Kanya. Inyong sabihin sa Diyos, kakilakilabot ang iyong mga gawa. Sasamba sa iyo ang buong mundo. Aawit sila ng papuri sa iyo. Aawit ng mga papuri sa pangalan mo. Si Jesus ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Kaya't sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Pahayag 21, 3 hanggang 5. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalabhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Sa piling natin,
Nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya upang makasama niya. Sa pasimula ay ito na ang layunin ng Diyos para sa tao. Alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Kaya't noong una pa ay niloobdan niya na iligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ang kordero na pinaslang bago itinatag ang sanlibutan. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, namatay para sa ating kasalanan, inilibing, muling binuhay, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Siya ay magbabalik. Sa wakas, ibabalik ng Diyos ang tao na kawangis niya upang makasama niya magpakailanman. Juan 16:19-22. Nalaman ni Jesus na ibig nilang magtanong sa kanya, kaya't sinabi niya sa kanila, "Nagtatanungan ba kayo tungkol dito sa aking sinabi? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Kayo ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Muling makikita. Tinupad ng Panginoong Hesus ang sinabi niya, muli ko kayong makikita nang siya ay binuhay na muli ng Ama. Ang matinding kalungkutan ng mga alagad nang siya ay namatay sa krus ay nahalinhan ng kagalakan. Siya ay iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Ngunit nag-iwan siya ng salita na siya ay magbabalik. Muli siyang makikita ng mga sumasampalataya sa kanya. Lubos na papawiin ng Diyos ang kalungkutan sa kanilang puso at hahalinhan ng kagalakan na walang makakapag-alis mula sa kanila magpakailanman. Galak na puspos ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang malaking habag ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa dahil si Kristo ay muling nabuhay. Tayo ay patungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan ng Diyos sa langit para sa atin. Tayo na sumampalataya ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos para sa paghahayag ng ating kaligtasan sa huling panahon. Bagamat ngayon ay dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, tayo ay nagagalak. Iniibig natin siya kahit hindi natin nakikita dahil tayo ay sumasampalataya. Tayo ay nagagalak ng galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian dahil tinatanggap natin ang bunga ng ating pananampalataya, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat